Grabe yung gulat ko nang lumabas ang balitang to. Dahil hindi ko inaasahan na aabot sa ganito. Gusto ko si Austin Reeves. Aminado ako na believe ako sa growth at craftiness niya offensively. Pero nung narinig kong humihingi siya ng 5-year, 241 million max contract mula sa Lakers, napasabi na lang ako niya, no way. Sinasabi ng mga insiders na ayaw niya mag-take ng hometown discount at gusto niya talagang makuha yung buong bag. Naaabot sa mahigit 48 million every year yung sahod niya. So para sa akin, hindi lang ito overpay. Isang napakalaking pagkakamali ito na pwedeng sumira sa future ng buong franchise. Tingnan nyo na lang si Jalen Brunson na di hamak mas magaling at mas proven sa kanya. Pero nag-take pa rin ng pay cut para matulungan yung team niya na manalo. Tapos si Austin Reeves na wala man lang kahit anong major individual accolades o all-star selection sa resume niya, hihingi ng max extension. Sobrang laking red flag nito para sa akin dahil pinapakita nito na hindi siya katulad ng ibang stars na marunong magpakumbaba para sa ikakaganda ng roster. Kung babayaran natin siya ng 50 million a year, literal na magsasara ang championship window ng Lakers at magiging cook tayong lahat. Sa totoo lang, parang a maximum of 30 million a year na player si Austin Reeves. Tas kung titingnan natin yung defense niya, baka kahit 15 million sub-sub pa. Sobrang lala ng pagiging defensive liability niya sa perimeter. At isa siya sa itinuturing na worst perimeter defender sa buong liga ngayon. Isipin mo na lang na kasama mo sa backcourt si Luka Doncic. Oh, maganda. Elite tingnan sa offense kapag regular season. Pero pagdating ng playoffs, magiging isang dambuhalang target ng offense ng kalaban and madaling i-expose sa mga physical teams. Dagdag pa rito, sobrang bagsak ng performance niya noong huling playoffs kung saan nag-shoot lang siya ng 40% mula sa field dahil hindi niya kayang sumabay sa higpit ng depensa kapag walang masyadong tawag yung referees. Ang laking drop-off neto mula sa 23 points per game niya noong regular season bago siya tamaan ng injury. Kaya hindi mo talaga pwedeng sabihin na kaya niyang mag-produce sa max level kapag do or die games na. Kung ibibigay natin sa kanya ang ganyang kalaking pera pagkatapos ng ganitong playoff meltdown, sinasetback natin ang team na halos 10 taon dahil mauubusan tayo ng cap space para kumuha ng mga solid wing depth at mga lockdown defenders. Dahil sa bagong salary cap rules at strict luxury tax aprons ng NBA, kapag pinatulan natin ang 241 million demand niya, mahawalan ang front office ng flexibility na paligiran si Luka Doncic ng mga tamang piraso. Paano tayo makakakuha ng kailangang frontcourt size at perimeter stoppers kung halos kalahati ng cap space ay mapupunta sa isang player na hindi naman kayang dumepensa? Imbes na permahan yung kontratang yan, mas mabuting i-trade na lang siya ngayong darating na NBA draft para makakuha ng mas mga important pieces at asset at totoong role players. Gets ko naman yung mga argument ng iba na baka makuha siya ng mga teams na may malaking cap space tulad ng Chicago Bulls o Brooklyn Nets na handang mag-alok ng 4 years, 179 million para lang sa isang playmaker. May takot din ng iba na baka mawala siya ng libre at walang kapalit na mas masakit nga naman para sa team asset-wise kung aalis siya bilang unrestricted free agent kapag tinanggihan niya yung kanyang 14.8 million player option. Pero para sa akin, mas okay nang sumugal na I let walk him away o humanap ng sign and trade kaysa naman magpa-hostage tayo sa isang overvalued contract. Kung magmamatigas talaga yung kampo niya at ayaw magbaba ng presyo, ang tamang move ng front office ay i-drop ang negotiation at mag-focus sa pagbuo ng team sa paligid ng mga totoong franchise cornerstone. Hindi natin pwedeng i-compromise yung buong roster para lang sa isang magaling na scorer na pwede namang palitan kung may tamang scouting at system ang team. Ang kailangan gawin ngayon ay gamitin ang mga natitirang draft picks para mag-adjust at maghanap ng players na may toughness at two-way potential, hindi yung offensive-minded lang na nabubutas naman sa kabilang dulo ng court. Ang market value kasi ay nadidiktahan lang minsan ng kawalan ng choice ng ibang desperadong franchise. Pero hindi ibig sabihin na dapat tayong sumunod sa ganitong maling takbo ng presyuhan. Kung totoong mahal niya ang LA at gusto niyang manalo ng championship kasama yung grupong ito, dapat maging open siya sa isang front-loaded deal na nagkakahalagang 30 million hanggang 35 million every year para mas madaling mag-maneuver ang management sa mga susunod na trade deadlines. Kung pera lang talaga yung habol niya at hindi ang mag-compete sa highest level, mas mabuti pang sa ibang team na lang dalhin yung laro niya.
Kaya para sa akin, napakasimple lang ng sitwasyon na to. Wag na wag ibibigay ang max contract na hinihingi niya dahil malaking disaster ito para sa organization. Kailangan matuto sa mga nakaraang pagkakamali ng franchise kung saan nagbayad ng malaki sa mga players na hindi naman nakakatulong sa huling bahagi ng postseason dahil sa kanilang mga limitations sa laro. Ang pagiging all-star caliber sa ilang buwan ng regular season ay hindi sapat na dahilan para pantayan ang sahod ng mga totoong superstar sa liga na kayang magbuhat ng team sa magkabilang dulo ng sahig. Sa uli, umaasa ako na magiging matalino ang front office ngayong off-season at hindi sila magpapadala sa pressure ng mga agents o takot na maiwan sa ere. Mas gugustuhin ko pang makita ang isang gutom at balanced roster na binubuo ng mga delikadong role players kaysa sa isang top-heavy team na may Austin Reeves na sumisweldo ng pang-superstar naman na salary. Tapos hindi naman kaya maghatid ng championship. So kayo ba, deserve ba ni Austin Reeves ng max extension worth 241 million sa 5 years? And kung ito-trade nyo siya, saang team siya nababagay, and sino dapat yung players na makuha ng Lakers na magsosurround kay Luka Doncic? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye!